Alam niyo ba ang pinakabagong balita sa Philippine Air Force? Sa wakas, makakatanggap na tayo ng tatlong brand new. As in amoy kotse pa na C-130J-30 Super Hercules. Pero bago natin pag-usapan ng bagong aircraft, ano nga bang C-130 sa pinakasimpleng term? Tara, pag-usapan natin. Well, isipin nyo na lang ito bilang isang ultimate heavy-duty flying truck o giant cargo plane ng militar. Ito yung dambuhalang eroplano na ginagamit para maghakot ng daan-daang sundalo, pabibigat na sasakyan, at toneto-toneladang relief goods tuwing may matinding bagyo o sakuna. Kung mapapansin nyo, halos lahat ng transport plane natin dati, second hand o kaya naman ay refurbished galing sa ibang bansa. Pero ngayon, binili na natin ito ng bago direkta mula sa Lockheed Martin sa halagang mahigit 22 billion pesos. Kaya sa video na to, hihimayin natin kung kailan ito darating, ano ang pinagkaiba nito sa lumang C-130H, at bakit big deal ito sa Indo-Pacific region. Well, ang good news pa dito ay di lang isa, kundi tatlo ang overall order natin. At ang maganda rito, nagsimula na ang operational flight testing ng unang eroplano sa US nitong mga nakaraang buwan. Ayon sa Department of National Defense, sa pangunguna ni Secretary Gibo Teodoro, staggered o sunod-sunod ang dating nito simula ngayong taon. July 2026, target na darating ang unang aircraft. Pero patapos na nga ang buwan ay wala pa din. Well, siguro ay for complete final outfitting and test flights na lang ang pinaplansya sa Lockheed Martin facilities. Then October 2026, kasunod na agad ang pangalawa. At January 2027, kumpleto na ang tatlo sa simula ng susunod na taon. Hindi na natin kailangan magantay ng dekada para makumpleto ang fleet na to. Ngayon ba kahit tanong ninyo, ano ba ang pinagkaiba nito sa lumang C-130H na ginagamit natin ngayon? Spoiler alert lang, sobrang laki ng upgrade nito. Una, ang in-order natin ay ang C-130J-30. Yung -30, ibig sabihin nito ay stretch version. Mas mahaba siya ng 15 feet o 5 metro kumpara sa mga lumang modelo natin. Ibig sabihin, mas malawak ang cargo space, mas maraming relief goods, mas maraming sundalo at mas malalaking military vehicles ang kasya sa isang liparan lang. Pwede itong magsakay ng hanggang 128 na pasahero. Pangalawa, pagdating sa makina at tech, ang lumang C-130H, manual pa ang karamihan sa controls at 4 ang crew sa cockpit. Pero itong C-130J, digital avionics na. Automated flight deck at 2 piloto na lang kailangan para mag-operate. Plus, mas matipid sa gas at mas mabilis lumipad dahil sa bagong Rolls-Royce engine nito. Mas malayo ang nararating nang hindi nagre-refuel. Pero bakit ba mainit ang mata ng mga analyst dito sa bagong asset natin? Well, may malaking impact kasi ito sa geopolitical situation sa Indo-Pacific region. Alam naman natin ang tensyon ngayon sa West Philippine Sea. Sa pamamagitan ng C-130J, mas mabilis na makakapag-deploy ang Pilipinas ng mga tropa at supplies sa mga strategic islands natin. Isa na nga doon ang Pag-asa Island. Well, bukod pa doon, napakahalaga pa nito sa Humanitarian Assistance and Disaster Relief o HADR. Pinapakita nito na nagiging self-reliant at mas malakas na partner ng Pilipinas pagdating sa regional security. Sa huli, napakalaking milestone nito para sa ating Air Force. Marami pang mga upcoming aircraft at advanced defense equipment ang nakapila sa ilalim ng AFP Modernization Program na dapat nating abangan. Palakas ng palakas ang depensa ng ating bansa at talagang may magandang kinabukasan ng ating sandatahang lakas. Kaya naman, sana talaga ay magkaisa ang ating gobyerno. Huwag na sanang pumabor o magpa-impluwensya pa sa China para naman mas mabilis at tuloy-tuloy ang ating modernization. Well, kung iisang direksyon lang ang titingnan ng lahat para sa interes ng Pilipinas, siguradong mas mabilis tayong magiging self-reliant pagdating sa pagtatanggol sa sarili nating teritoryo.